breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise.
Nawala? Good evening. Magandang gabi po. Muli, ako po si Murcia bin Amador, Messianic Defender. Nandito po tayo ngayon sa ating podcast. Segment natin sa pang-apat na pamagat na tatalakayin natin ngayong gabi. At dito sa Russia TV. Ang panahon ay hindi isang magulong rumaragasang tubig baha. Hindi ito isang seri ng mga aksidenteng desisyon ng tao o pabago-bagong takbo ng mga gobyerno. Ang panahon ay isang banal na arkitektura kung saan bawat kapanganakan, bawat paglipat ng bansa, bawat pagsunog sa templo, at bawat dakilang gawa ng pagliligtas ay nakakandado sa isang hindi matitinag at perpektong kalkulasyon. Ang Adam Creation Heavenly Calendar. Mula sa eksaktong sandali na huminga si Adam sa hardin, nagsimula ang isang kosmikong countdown. Ito ay isang orasan na hindi nahuhuli kahit isang segundo. Hindi ito umatras para sa mga hari at hindi ito lumagpas sa takdang oras. Ngayong gabi, nakatayo tayo sa pintuan ng pinakadakilang yugto ng sinaunang mundo. Susuriin natin ang isang walang kamaliang 2,000 takbo ng kasaysayan na nag-uugnay sa humampas na tubig sa dagat pula patungo sa madilim at tahimik na hapon sa Kalbaryo. Maligayang pagbabalik sa ating episode 4 na may pamagat na From Moses to Messiah, the prophetic 2,000-year countdown from Exodus to the cross. Ko ang iyong host again, muli, Murcia bin Amador. Kung ngayon lang niyo pa lang kami napakinggan, pumasok kayo sa isang conference of prophetic chronologists. Hindi lang natin binabasa ang mga kasulatan bilang mga hiwalay na kwentong moral. Kinikilala natin ito bilang isang dakila at nagkakaisang talaan ng kasaysayan. Ngayong gabi, pag-aralan natin ang pinakamahalagang pagkakahanay. Titingnan natin kung paano ang isang linya ng mga henerasyon ay sumasakop sa eksaktong 2,000 taon hanggang sa buwan at araw upang isakatuparan ang plano ng Elohim. Ihanda ang inyong mga timeline, buksan ang inyong isipan at humakbang tayo ng direkta sa mga bulong ng Adam Creation Heavenly Calendar. Tatlong tiyak na hindi magkakaibang coordinates. At ang mga kapu-apuhan ni Jacob na bumaba sa Egypto bilang isang malaking pamilya upang takasan ang tagutom. Sa ilalim ng proteksyon ni Jose, ngunit pinakda ang kalendaryo na hindi sila mamanatiling mga panauhin doon. Sila ay nakatakdang maging mga alipin upang mailabas sila bilang isang kapangyarihan na tinubos sa hukbo. Pag-usapan natin ang matematika sa mga henerasyon. May akalang marami kung saan talaga pumapasok si Moises sa linya mula kay Adam. May mga haka-haka o akala, mga suggestion, ang mga marami kung kailan talaga pumasok si Moises. Kasi ang natin, i-proceed natin kay From Moses to the Messiah. So, si Moises po ay pumasok po siya sa, kung susuriin natin ang chronology sa Genesis chapter 5, Genesis 11, at Exodus chapter 6, makikita natin ang isang malinaw na pagkasunod-sunod. Tingnan natin ang unang 10 generation mula kay Adam hanggang kay Noah. No? Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalaleel, Jared, Enoch, Methuselah,
Lamech, and Noah. Yan po ang first 10 generation. Sumunod naman ang 10 generation na naman mula kay Noah hanggang kay Abraham. Si Shem, Arphaxad, Shelah, Ibir, Pilig, Reo, Sirog, Nahor, Tera, and Abraham. Diyan ay mayroon na tayong 20 na generation. Okay? Mula kay Adam to Abraham, mayroon na pong 20 generation. Ngayon, tingnan natin ang huling linya patungo sa Exodus. Si Isaac ang ika-21. Jacob ang ika-22. Si Levi ang nagpapasimula ng linya sa ika-23 generation. Si Kuhat ang ika-24 na generation. Ang henerasyon na pumasok sa Ehipto kasama si Jacob. Na naghudyat sa simula ng panahon ng paninirahan sa Ehipto. Si Amran, no? Si Amran naman ang ika-25 generation na kumakatawan sa pinakamadilim na bahagi ng pag-aalipin sa ilalim ng malupit na utos ng Paraon. At ito ang nagdadala sa atin sa taong ating pinag-usapan. Isinilang mula sa ika-25 na generation si Moises, no? Mula sa 25 generation si Moises. Siya ang literal na ika-26. Ika-26 na generation mula kay Adam. Siya ang tagapagligtas na isinilang sa tamang oras upang lagutin ang mga tanikala. Habang lumilipas ang mga siglo pagkatapos ng kamatayan ng mga patriarka, naging bingi ang langit sa lupain ng Goshen. Sa ika-24 at ika-25th generation mula kay Adam ay pumasok na ang malupit na hurno ng pagkaalipin sa Ehipto. Isang bagong paraon ang umupo sa trono at hindi kilala si Jose. Nakita niya ang mabilis na pagdami ng mga batang Hebreo at natakot siya. Nagpalabas siya ng utos sa mga kamadrona, lunurin sa ilog Nile. Itapon ang bawat sanggol na lalaki sa ilog. Gawing sementeryo ang tubig na nagbibigay buhay. Sa mata ng tao mukhang tapos na ang kasunduan. Ngunit ang langit ay hindi nahuhuli sa schedule at walang pakialam ang langit sa utos ng isang makalupang diktador. Eksakto sa year 2330 EC, okay? 2330 EC. Isinilang si Moises, ang ika-26 na henerasyon mula kay Adam. Isang sanggol na may kakaibang kakisigan ang itinago sa isang basket sa tabi ng ilog. Iniligtas mula sa tubig na dapat sana ay pumatay sa kanya. Lumaki siya sa gintong palasyo ng Ehipto bilang ampon na prinsipe ng imperyo. Subalit ang kaniyang totoong pagkatao, ang kaniyang dugo, at ang kaniyang posisyon sa kalendaryo ng langit ay hindi kailanman nabubura ng mga makapangyarihang kasuotan. Patuloy ang pag-ikot ng orasan sa edad na 40 years old na si Moises, isang desisyon ang nagpabago sa kanyang marangyang buhay. Upang ipagtanggol ang isang kapatid na Hebreo na binugbog ng isang bantay, pinatay ni Moises ang isang Ehipsyo. Sa isang saglit, ang prinsipe ng Ehipto ay naging isang pugante. Tumakas siya mula sa ginto, sa karunungan at sa security ng palasyo patungo sa maalikabok at hindi kilalang disyerto. Tumingpas siya sa lupain ng Gidan. Sa sumunod na 40 years na naman ng kanyang buhay, unti-unting tinanggal kay Moises ang kanyang pagiging prinsipe. Mula sa pag-uutos sa mga alipin, naging tagapag-alaga siya ng mga tupa. Naging isang simpleng pastol siya na nagtatrabaho para sa kanyang bina na si Jethro. Nagtatag siya ng isang tahimik na pamilya, pinanood ang pagsikat at paglubog ng araw sa disyerto, at namuhay ng lingid sa kalaman ng marami.
Para sa mga paraon ng Ehipto, si Moises isang patay na alaala. Para sa mundo, nakalimutan na siya. Ngunit sa kalendaryo ng langit, siya ay kasalukuyang dumarating sa pinakamahabang paraan ng paghahanda. 40 taon na si Moises upang matutong maging pinuno. 40 taon sa Midian upang matutong maging pastol. Okay? Isang perpekto na simetrikong 80 years, bahagi ng buhay na nahati sa gitna. At dumating ang takdang oras, si Moises ay naging 80 years old na. Habang ginagabayan niya ang kanyang mga tupa sa Horeb, ang bundok ng Elohim, nakakita siya ng isang bagay na labag sa batas ng kalikasan. Isang karaniwang palumpong sa disyerto na nagniningas sa naglaglag na apoy. Ngunit ang mga dahon at sanga nito ay hindi natutupok. Habang lumalapit siya, bumasag sa 40 taong pananahimik ng disyerto ang tinig ng Elohim na tinatawag ang kaniyang pangalan mula sa baging. O Moises, Moises, hubarin mo ang iyong mga sandalyas sapagkat ang lugar na iyong kinatayuan ay banal na lupa. Ang utos ng apoy ay malinaw. Bumalik ka sa Ehipto, harapin mo ang paraon, palayain mo ang aking bayan. Nauutal si Moises. Nagdahilan siya. Sinabi niyang hindi siya magaling magsalita. Ngunit hindi pumili ang Elohim ng mga may kakayahan. Binigyan niya ng kakayahan ang kaniyang pinili. Gumalaw ang timeline at ang kalendaryo ay handa ng magpakita ng isang kahangahangang gawa ng pagliligtas sa alingaw-ngaw sa buong kasaysayan. Na ang huling mapanirang salot ng hatol ay tumama sa imperyo ng Ehipto, hindi ito nangyari ng isang random na pitsa na pinili lang dahil maginawa. Tumama ito sa mundo sa isang napakatiyak at hindi mababagong coordinate, ang Abib 14. Eksaktong year 2410 EC. Ulitin ko, ang pitsang iyon upang matatak sa iyong isipan, Abib 14, 2410 EC. EC meaning Adam creation calendar po tayo. Ito ang anchor date. Ang panimulang punto ng buong pulang timeline ng Adam creation heavenly calendar. Sa piniling gabing ito, ang tupa na walang kapintasan ay pinatay sa bawat bahay ng mga Hebreo. Ang dugo nito ay ipinahid sa mga hamba at itinaas na bahagi ng mga pinto. Nang dumaan ang nakapuksa sa Ehipto, tagapuksa sa Ehipto upang patayin ang lahat ng panganay na tao at hayop, literal na lumagpas o dumaan lang ang kamatayan sa bahay ng mga na may marka ng dugo. Sa ilalim ng kadiliman ng hating gabi, milyong-milyong lalaki at bata ang nagmarcha palabas ng gumuhong Ehipto. Bitbit ang mga ginto at pilak. Ngunit tumigas ang puso ng paraon sa huling pagkataon nang napagtanto niyang nawalan siya ng mga alipin. Ipinadala niya ang pinakamataas na hukbo sa hukbo. Daang-daang karwahing bakal, mga kabilyero at mga sundalo upang habulin ang mga tumatakas na Hebreo. Naipit nila ang mga ito sa baybayin ng dagat pula. Sa mata ng tao, ito ay isang bitag ng kamatayan. Sa bundok sa kaliwa, bundok sa kanan, nangangalit na dagat sa harapan at galit na hukbo sa likod. Na-corner sila. Ngunit para sa Elohim, ito ay isang perpektong entablado lamang para sa isang hindi pa nakikitang pagpapakita ng ganap na kapangyarihan. Habang natatakot ang buong kampo, itinataas ni Moises ang kanyang baston sa ibabaw ng tubig. Ang sumusunod ay isang himala na sumira sa law of physics. Itinaboy ng Elohim ang dagat
pabalik sa pamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag na naghatid sa paghahati ng tubig at pagtatambak nito na tila naglalakihang pader ng kristal sa kanan at kaliwa. Ang ika-26 na henerasyon ay nagmarcha mismo sa gitna ng tuyo na lupa sa ilalim ng dagat. Hindi lamang ito isang misyon ng pagliligtas. Ito ay isang kosmikong paghaharap laban sa mga huwad na Diyos ng Ehipto. Nangangakbo ng paraon ay sumugod din sa gitna ng dagat upang habulin sila. Muling inunat ni Moises ang kanyang kamay at naglalaki ang pader ng tubig ay bumagsak ng may matinding lakas na lumamon sa mga kabayo, karwahe, kapitan at sa buong lakas militar ng Ehipto. Walang kahit isang nakaligtas. Sa pamagitan ng mga kakahangang gawa ng Abib 14, 2410 EC, pinatunayan ng Elohim na siya ang ganap na namamahala sa kalikasan at sa panahon. Ang mga lumang nangaapi ay patay na. Ang Israel ay malaya na magpakailanman. Tulad ng tiyak na binanggit sa aklat ng mga Jubileo sa chapter 50, ang Exodus na ito ay nakakandado ng sakto sa banal na sunod na Jubilee. Noong year 2410 EC, ang orasan ng mga Malaya ay opisyal nang nagsimula ng kanilang 2,000 years countdown. Ngunit ang pagtawid sa Dagat Pula ay unang bahagi pa lamang ng operasyon. Kaya mong ilabas ang mga tao sa Ehipto sa loob ng isang gabi. Ngunit nangangailangan ka ng maraming dekada upang isalin ang Ehipto o upang alisin ang Ehipto sa puso ng mga tao. Ang Adam Creation Heavenly Calendar ay naglaan ng eksaktong 40 years sa disyerto ng Sinai. Hindi ito isang random na pagkakaantala. Dahil sa isang naliligaw na bansa, ito ay isang napaka-organisadong banal na silid-aralan. Sa bundok ng Sinai, tinanggap ng Israel ang blueprint para sa banal na pamumuhay, ang pag-aaral ng mga utos, ang pagtatayo ng tabernakulo, at ang pag-alintuntunin para sa mga takdang panahon o appointed times. Subalit, nang marating nila ang hangganan ng Kanaan, dinaig ng takot ang kanilang pananampalataya. Ang mga espiya ay bumalik na may dalang masamang balita tungkol sa mga pinatibay na lungsod at mga higante. Umiyak ang mga tao, nagrebelde at inais na bumalik sa Ehipto dahil sa pagrebelde na ito. Isang mabigat na hatol ang ipinataw sa kalendaryo. Ang Elohim ay nagpahayag ng isang mahigpit na paglilinis ng henerasyon. Ang bawat isa na 20 years old pataas, ang buong adultong henerasyon na nagreklamo at nagalinlangan ay hinatulan na mamatay sa disyerto sa loob ng 40 years. Sila ay pinagbawalang pumasok sa lupang pangako. Ngunit ang kalendaryo ng langit ay laging nagpaparangal sa tunay na nanampalataya. Sa buong adultong henerasyon na iyon, 2 lalaki ang naging bukod tangi. Si Joshua na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh. Dahil mayroon silang ibang espiritu, tumanggap sila ng banal na exemption. Nakaligtas sila sa 40 years paglilinis sa disyerto. Sila lamang mula sa lumang mundo ang nakakatawid sa Jordan. Ito ang nagdadala sa atin sa isa pang malaking milestone sa timeline ng year 2450 AC. Si Moises na umabot na 120 years old ay umakyat sa tuktok ng bundok Nebo. Malilinaw ang kanyang mga mata, malakas ang kanyang katawan, ngunit tapos na ang kanyang makalupang tungkulin. Tumingin siya sa kabila ng Jordan patungo sa lupang pangako. Isang lupain na pinaglaban niya ngunit hindi niya personal na naapakan. Ipinasa niya ang kanyang posisyon kay Joshua at
inilibing siya ng mismong kamay ng Elohim. Sa tamang oras, noong year 2450 EC, binuhat ng bagong henerasyon ng kanilang mga tulda. Sa pamuno ni Joshua, Caleb at ng kaban ng tipan, humakbang sila sa umaapaw na tubig at ilog ng Jordan. Nahati ang tubig, nakatawid sila. Ang talampakan ng kanilang mga paa ay lumatag sa lupa ng Kanaan. Sa eksaktong sandali at tumapak sa Israel sa lupa. Isang kosmikong espiritual na orasan ang nagsimulang tumakbo para sa mismong heograpiya. Sa Leviticus chapter 25 verse 8 hanggang sa 10, nagbigay ang Elohim ng isang mahigpit at isang magandang utos. Bibilang ka ng 7 taon ng pamamahinga. 7 bisis na 7 taon. 49 na taon. 7 times 7, which is 49 years cycle. Ito na po yung jubileum. Pagkatapos ay papatunugin mo ang trumpeta ng jubileo. At inyong babanalin ang ika-50 taon. At magpapahayag kayo ng kalayaan sa buong lupain. Ang 49-year cycle na ito ang nagpapatupad ng land Sabat ay nagsisimula sa sandaling tumawid sila sa Jordan noong year 2450 EC. Pumasok sa bisa ng ang unang taon. Ang lupa ay pagmamayari ng Elohim. At ang Israel ay namumuhay na ngayon sa ritmo ng orasan ng langit. Bawat pananim na itananim, bawat utang na pinatawan, at bawat trumpeta na hinihipan ay nakatali sa eksaktong taon ng pundasyon na ito. Nang mapasok na ang Promised Land noong year 2450 EC, itinala ang makasaysayang kasaysayan ang bawat yugto ng may perpektong kalkulasyon. Una ay ang 7 years na matinding pakipaglaban, yung conquest. No? Nagkaroon sila ng conquest doon sa Land of Promise, 7 years. Sumunod na mga panahon ay nagkaroon ng judgeship. No? Mga judges na may eksaktong 450 years. No? So, pagkatapos, ang timeline ay nagpatuloy patungo sa isang trono na naglaan ng eksaktong 523 years, no? Para sa panahon ng mga kings, ng mga hari. Mula kay Haring Saul, kay David at Solomon, patungo sa mga successive, no? Sa successive kings, no? From Judah and Israel, in the divided kingdom. So mayroong all in all, may 523 years, no? From the judges, no? Yung huling judge ay si Samuel. Matuturing si Samuel, the huling judge. So, the last king na si Zedekiah, mayroong dumaan na 523 years. Dahil paulit na nilabag ng Israel ang mismo mga land Sabbath na itinakda sa Levitico 25 at tumangging bigyan ng pahinga ang lupa, ang pasensya ng langit ay umabot sa legal na limitasyon nito. Noong year 3423 EC, ang hukbo ng Babylonia sa ilalim ni Nebuchadnezzar ay sinira ang pader ng Jerusalem. Ang templo ni Solomon ay tuluyang sinunog at gumuho sa abo. Ngunit sa disyerto, ngunit kahit sa distrito ng pagkakatapon, ipinatupad ng kalendaryo ang kaniyang mga batas. Tulad ng ipinahayag ni Propeta Jeremiah, ang pagkakatapong ito ay tumagal ng eksaktong 70 years upang matamasa ng lupa ang Sabat na ninakaw ng Israel mula rito. Habang nasa exile ang mga Hebreo, isang propeta na nangalang Daniel ang nanalangin sa Babylonia.
Bilang tugon, binigay na anghel na si Gabriel ang pinakamalagang susi ng panahon, ang 70 weeks decree. Sa Daniel chapter 9, 24, 25, 27. Inahayag ni Daniel, inahayag ni Gabriel, Anghel Gabriel, na may 70 weeks decree. Pero sa exegesis ng Pardes, no? The Hebrew Pardes, the Hebrew exegesis, ang weeks na ito ay tumutukoy sa Jubilees, the 49-year cycle. So tuloy lang tayo. Mayroong dalawang version na timeline na pumapaloob sa revelation na ito. Mayroong tinatawag na long-range version, na may kabubuang calculation na 70 times 49 years. No? 49-year cycles. Which is, kung sumadahin po natin yan, yung 70 times 49, kumukuha po tayo ng 3,430 years. No? Yan ang mga prophetic years, no? Na sumasaklaw dyan sa time frame na yan. Ang tinakda para sa propesya na verse 24, no? Remember, 24, para sa 24, na sumasaklaw sa 120 Jubilees o mas kilala sa millennial reign. I mean, lobby ng panahon, gagawa po tayo ng separate specific podcast para dyan. Pero for the meantime, tuloy lang po tayo. Ngunit bago niyan, mahiwalay na timeline na binigay ang anghel sa verse 25-26, kung saan matatagpuan ng short-range version ng 70 weeks, kung saan may 20 jubilees ito, na 20 jubilees, 49-year cycle. Ayun nga, kung i-multiply mo yan, yung short version na yan, 20 times 49, nakakuha ka pa ng 980 years. Okay, tuloy tayo. Nakatali ito sa pagbabalik sa year 2 o 3,423 EC. At tandaan po niyo, ang 3,423 EC, ayun po yung destruction of the first temple. Ang tao, yan ang tao na si Nebuchadnezzar, nag-siege, no? Doon sa Jerusalem. At tuluyan niyang nawasak, nasira ang Jerusalem. Nabihag niya si Jeconiah, ang King Jeconiah, and then tuloy-tuloy na doon kay Zechariah. Dinala niya sa Babylonia, no? Ang mga kings na yon. Kabilang nakasama na dito si Daniel, Prophet Daniel. Hinati po ito ni Gabriel, no? Mula sa utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Messiah, the Prince. Okay. Magkakaroon ng 7 weeks at 62 weeks, isang kabuwang 69 weeks of years. If we add it all, meron po yung 483 years. 69, no, times 7, meron po tayong 483 years. Mula nang binaba ang decree na pabalikin ang mga Hebrew sa Jerusalem sa eksaktong 70 years. Pagkatapos mo na ng 70 years, no. Ganito ang calculation year, no, sa 3,423 EC, no, the destruction of first temple. After that, mayroong 70 years of the exile, then, which is the year 3,493 EC. Then papasok ngayon yung timeline sa verse 25, and verse 25 na mayroong 69 weeks, which ano po natin yun, i-convert po natin ng years, 483 years. So, mayroon na tayong lalabas dyan na 3,976 years, no? The Second Temple rebuild. Dito na po natapos na nabuo yung rebuilding of Second Temple. And for that timeline, ang empire ng Babylonia, no? Medo-Persia, Greece, and the early Rome ay papasok sa time frame na yan, na mayroong kabubuan na 980
17 years in counting. Amen? So, dito rin papasok ang 14th generation, no? Nabanggit sa Mateo chapter 1 to 1:17, kung saan from Babylonian exile to Yeshua Messiah na mayroong 14th generation. Contrary to the popular belief, ang span years of that bracket is not only 400 years plus, but it have 917 years. Base sa verse ng Daniel 9 to 25 to 26 timeline. Lobby ng ng Elohim, no? Again, I see it again. We'll make a separate episode for this, no? Itali ko po sa inyo ang timeline na ito para maunawaan niyo. Gamit po ang Jubilee Adam creation heavenly calendar. Narating na natin ang pinakamataas na yugto ng kasaysayan ng tao. Ang year 4410 AC. Tignan ninyo ang perpekto at kanahangang simetriya ng kalendaryo ng langit. Mula sa sandaling pinamunuan ni Moises ang mga anak ng Israel, palabas sa ito noong year 2410 AC. No? Hanggang sa sandaling pinako si Yeshua na Misaya sa krus doon sa year 4410 AC. Simpleng matematika lang po. No? Lumabas sila sa Ehipto noong year 2410, and after 2,000 years, no? Base sa timeline na nilatag ko, eksakto po 2,000 years. Yun po ang crucifixion year ni Yeshua, which is 4,410 AC. Ito ang tinatawag na macro jubilee calendar calculation. Sa Luke chapter 4 verse 9, tumayo si Yeshua sa sinagoga at ipinahayag ang kanyang misyon upang ipangaral ang katanggap-tanggap na taon ni Yudhiwahe. Mga kaibigan, ang year 410 AC, ang literal na katanggap-tanggap na taon na iyon. Ang 2,000 taon na hinati sa 49-year cycle ng Jubilee ay nangahulugan na ang cross ay nagganap sa eksaktong ika-90 Jubilee mula 90 Jubilee mula sa creation ni Adam. Napaka-accurate po, no, ng heavenly calendar. Kung i-multiply mo po yung 90 times 49, no, nakakuha ka po ng 4,410, which is the crucifixion of Messiah. Amen? At ang langit ay hindi nagkakamali sa araw. Nung Abib, month of Abib, Mong Abib 14, ang mismong araw kung kailan ang unang tupa ng Pisak ay pinatay sa Ehipto sa ilalim ni Moises. Ang tunay na tupa ng Elohim ay nagbuhos ng kanyang dugo sa Kalbaryo. Ang 2,000 years countdown ay tumama sa 0 sa oras na iyon. Ang utang ng kasangkatauhan ay pinatawad at ang tunay na jubileo ng kalayaan ay ipinahayag. Ngunit hindi huminto ang orasan sa cross. Sa Mateo 24 verse 15, nagbabala si Yeshua sa kaniyang mga alagad na bantayan ang kasuklam-suklam na paninira na sinasalita ng pamagitan ni Propeta Daniel. Naglaan ang langit ng isang panahon ng pagsubok sa eksaktong 40 years pagkatapos ng pagkapako sa krus upang magsisi ang bansa. Hindi sila pa rin nagbago after 40 years of crucifixion. Hindi pa sila, tuloy-tuloy pa rin ang kasamaan ng mga Israelino. At ang pagkaraan ng 40 years na yon, sinira ng hukbong Romano ang Jerusalem. Okay, dito na naman ngayon pumasok ang Romans pamagitan ni General Titus. After 40 years, crucifixion ni Yeshua, which is year 4,410, pinasok o winasak ng Roman general na si Titus. Anong taon yun? 4,450
Easy. Okay? The same. Nang pumasok sila sa land of, tingnan yung logic yung contrast. Nung pumasok sila sa land of promise noong year 2450, eksakto, 50 Jubilee. No? After 2,000 years naman, pinalaya sila. Naging captive sila. No? Naging diaspora. Napunta sila sa Europe, sa apat na sulok ng mundo. Ngunit hindi, yun nga, sabi nga dito, pagkaraan ng 40 taon, sinira ng mga hukbong Romano ang Jerusalem. At ang pang-araw-araw na hain, ang morning, evening, burnt offering ay natigil magpakailanman. Ang ikalawang templo ay gumuho sa abo. Dahil tinanggal ang pang-araw-araw na hain, ang misteryosong countdown ng chapter 12 and 11, chapter 12, verse 11 and 12 ni Daniel, ay nagsisimula ang counting. Ang timeline na 1,335 days, which is equivalent to years. Ito ang nagpasimula ng malupit at mahabang diaspora, no? Pagkakalat ng mga Hebreo sa apat na sulok ng mundo. Upang tuluyang siliwan ang makasaysayang panahong ito, ang orasan ay umusad sa huling pagkataon patungo sa year 4,450 AC. Ito po yung timeline nila. Isipin ang simetrika, no? Ito nga, sinasabi ko. The year 2450 AC, pumasok ang Israel sa lupang pangako. Isaktong 2,000 years pagkatapos nito, noong year 4450 AC, nawala ang templo at ang sinaunang lupain ay tuluyang nabago para sa malaking diaspora. 2,000 taon ng isang pisikal na kaharian na nakabalot ng perpektong kalkulasyon ng matematika. Ngunit mga kaibigan, ang kalendaryo ng langit ay hindi isang patay na aklat ng kasaysayan. Kung ang mga year 2330 AC, kapanganakan ni Moises, then after 80 years, no, kahit gawan nyo ng simple mathematics yan, after 80 years, year 2410, lumabas sila. Kinuha niya ang mga Israelita, nag-exodus sila sa Egypt. And then, after 40 years, which is year 2450, yun po yung pumasok sa promised land ng mga Israelita sa pangunguna ni Joshua. Okay? At after that, dumaan po ang almost 2,000 years, ang eksaktong 2,000 years from the Exodus, yun na po yung crucifixion ni Yeshua, year 4,410 AC. And after 40 years again, after the crucifixion, no, yun po yung destruction ng Second Temple. Nakita niyo yung symmetry? Kung ano yung sitting doon sa paglabas sa Egypt, Exodus, at saka yung pamalagi nila sa Mount Sinai through the Promised Land, ganun din ang nangyari sa time ni Yeshua. No? After 40 years na si Yeshua ay napako, ay nagkaroon ng destruction ng Second Temple. And then nagkaroon ng diaspora. Pinalaya sila. So, amen? Paano kung sabihin ko sa inyo, mga kapatid, na ang 135 years ng diaspora countdown ni Daniel ay natagpuan na sa kaniyang katapat? Paano kung ang orasan ay tumama na sa hating gabi para sa ating henerasyon? Mismo dito, sa ating kasalukuyang panahon. Amen? Sa ating sumusunod na episode, iiwan natin, no? Iiwan natin ang sinaunang mundo. Dadalhin natin ang mga kalkulasyon sa modernong panahon upang ibunyag ang huli at mahalagang coordinate sa kalendaryo ng langit. Amen? Huwag ninyong palagpasin ang susunod nating pag-uusapan. Yan ang maging topic natin. So,
Muli, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mga manghang timeline na ito ngayong gabi sa episode 4 titled From Moises to Messiah and the prophetic 2,000 years countdown from Exodus to the cross. As we close today's episode, this is your host, Moshi bin Amador, leaving with you this, the right time and the right place. But it is written, I believe, and because of that, I spoke. Shabbat Shalom. Maranatha. Come, Adon Yeshua HaMashiach. Hallelujah, Hallelujah, Shalom, Shalom. Brad Rasya. Brad Rasya. Dito tayo sa shoutout muna kay Emmy Alfonso, lagi-lagi yan. Kay Master Patrick, mga kapatid, na nanonood lang dyan. Kay Albert Hinkel sa Debaters Convention. Kay Fernando Camacho ng SDA. Kay Brother Mords Estrada, mga kapatid, ng GGCC. Shoutout din kay Altea at dito din sa naka-Japanese. Hi po, sir. Ano po yan? According to Luke 24 verse 27, where did Jesus teach an exact 2,000 years countdown from Moses to the cross? Okay. Yung mission statement na sinabi ni kinuquote ni Yeshua doon sa Luke chapter 4 verse 19. Actually, ano yun sa Isaiah scroll din Nasa Isaiah scroll yun sa chapter 62. So, ang sinasabi po doon, dinideklara ni Yeshua yung time, proclaim the acceptable year of Yudhiwahe. Ang iyang tinutukoy po niya doon ay yung taon na yon. Because yun ang importanteng taon na magkaroon tayo ng basihan para sa calculation sa ating panahon ngayon. Which is yun yung year na yun, yung 4,410 AC. Ngayon, kung tinatanong nila yung 2,000, yung bracket na yun, pinaliwanag ko na po Sa Book of Jubilee, malinaw po, doon sinulak sa chapter 250. Book of Jubilee, chapter 50, malinaw po, ang taon po na lumabas ang mga Israel. No? Sa Egypt. Malinaw po, sinulat po doon. In the 49th Jubilee, in the second year, in the second week, in the second year. Kung gamitan po natin ng arithmetic na yung mga giving na yan, yung tinuro ko dati, yun po yan, year 2,410. Easy. Okay, yun po kasabi, lumabas sila dyan. And after that, again, in the 19th Jubilee, which is 90 times 49, i-multiply mo po yan, eksakto po yan, 4,410. So, kung i-plus mo yung 2,410 with a 2,000 years passing by, yun po, papasok po yung 2,000 years na timeline. Mula paglabas sa Egypto to the crucifixion of Messiah. Yung nilabas din tayo niya sa kasalanan natin, inahon niya tayo sa ating mga patay na gawa at dinala niya tayo sa buhay ng kabanalan at buhay na walang hanggan. Amen? Salamat po sa tanong. Okay, question dito, bro. If 2 Timothy 3:16-17 says scripture is sufficient, why is the book of Jubilee or Enoch needed to establish your chronology? Again, nasagot ko na po 'yon sa mga dating episode, no?
ang Book of Enoch po ay hindi modernong introduction. Hindi po yung hindi siya new theory na ini-introduce kagaya ko, no. Hindi siya moderno. Actually po, noon pa po ng Second Temple, sa panahon nila ni Yeshua, ginagamit po nila ang Book of Jubilee, Book of Enoch. Ano pong bisihan ko? Sinasabi ko na po noon, ang Community of Qumran, no, na nag-preserve ng mga Dead Sea Scrolls, nandoon po kasama po sa kanilang mga scrolls ang Book of Enoch at ang Book of Jubilee. And then, hindi lang po sila ang Qumran community. Ang pinakamatibay po talaga na ebidensya na ang Book of Enoch at Book of Jubilee ay noon pa ginamit ay ang Ethiopian Tawahedo Church. Kung magkaroon lang po talaga mga kapatid ng time na research, if only, no, they give time, a little time of researching, malalaman po ninyo na ang Tawahedo ay walang broken yan, ay tuloy-tuloy na Christian community po yan, Christian belief. No? Hindi po yan napuputol talaga through generation. Nandoon po sa canons nila ang Book of Enoch at Book of Jubilee. Ginagamit nila kasama sa canons nila. So, marami pa mga church mga early believers, sila Tertullian, Clement of Alexandria, Irenaeus, ano pa? Justin Martyr. Yun po ang mga patunay ng mga historical evidence na ang Book of Enoch at ang Book of Jubilee ay ginagamit po during Second Temple, no, believers. Nangyari na po, ipaniwanag ko noon kung bakit siya nawala dahil po sa Little Horn. So, mahabang istorya na yon, Little Horn. So, yan po, hindi po modernong teorya na inintroduce ko sa inyo ang Book of Enoch at Jubilee. Dahil noong Second Temple pa lang, ginagamit po iyan ng mga early believers. Binabasa po nila alongside sa Torah at sa mga prophets. Patunay nga yan, si Jude, Prophet Jude, si Apostle Jude, nag-quote ng prophecy ni Enoch. Si Paul, nag-quote din siya patungkol sa mga angels. Ganon din si Peter, nag-quote din siya patungkol sa mga angels na mga nakakulong sa ilalim ng abyss o sa ilalim ng underground. So, hindi po bago ang Book of Enoch. Nagkaroon lang po siya ng divine concealment, pero dumating na po yung expiration ng time, nandito na po tayo sa revelation, kaya nire-reveal po natin yan. Amen? Salamat po sa tanong na yan. Question dito. If Romans 3 verse 2 says the Jews were entrusted with the God's oracles, why is your chronology based on books they did not recognize as scripture? Come again, bro? Dandahanin mo, bro? Sabi sa Romans 3:2 daw says that the Jews were entrusted with God's oracles. Why is your chronology based on books they did not recognize as scriptures? Yun nga, you are basing your assumption only for what you hear, kung what the mainstream. Alam mo yung mainstream, yung popular belief. Ang buong akala mo, kung sino man kapatid na nagtatanong, ang buong akala mo na ang Hebrew ay totally ignorant, no, of these books. It's very kumbaga napakababa na na knowledge na hindi alam ng mga Hebrew ito o ng mga sinaunang Hebrew. Tinanggihan lang po, tinago nila at tinakwil nila ang books na ito sa maraming kadahilanan. So totoo po yung sinabi sa Romans chapter 12 na that's entrusted sila, no, the word of Elohim inintrust sa kanila. Dahil yun nga ang una pong ang mga believers ng unang Second Temple, talagang nag-adhere sila nito. Ginagamit po nila ang calendar method ng solar calendar method na 364 days. So hindi po bagong teorya ito na ngayon lang na-introduce. Noon pa po ito na conceal lang po ito, natago lang po ito because of something it has been allowed to have an authority
to exercise, which is the little horn, but then the little horn is already expired. So this has been revealed now in this end generation. Ito po yung tamang panahon na isali natin to siya pag-aralan. Bakit? Dahil ang time coming ng Messiah, ang second coming ng Messiah, malinaw po pag ito ang gamitin natin. Pag ito pong kalendaryo ang gagamitin ninyo, hindi po kayo maguguluhan. Unlike sa mga Julian at saka Gregorian calendar, paatras po yung kalendar na yun, pasulong, paurong, mawawala po kayo noon. Hindi nyo makukuha. Pero pag dito, sa Jubilean calendar na ito, yung 49 cycle na ito, yung 364 days sa lugar ito, malinaw po, matutumbok po natin, malalaman po natin yung taon na babalik ang ating Messiah. Pero hindi yan ang topic natin yung pagbalik niya. Pero darating tayo sa punto na yan. So, amen. Salamat po sa tanong na yan. Siguro last question. Sabi ni Althea, if Acts 1:7 says the Father has fixed the times by His own authority, how can you claim to know an exact 2,000 years prophetic timeline? Again, ang divine concealment nung sinabi ng apostol o sinulat ng apostol yung Acts 1, ano yan, 7 yata yun, no? Acts chapter 1 verse 7, ay pumapaloob pa po yung divine concealment. Tinatago pa po yung revelation, yung mga apocrypha books na ito. Okay? Nasa mahiwa na po sa concealment, banal na pagtatago. So, wala po tayong contradiction diyan sa Acts 1 verse 7. Dahil yung time na yun na sinulat na yun, pasok po yun sa pagtatago, panahon ng pagtatago. But then, I say it again, tapos na po ang divine concealment. Nandito na po tayo sa revelation of what is hidden. So, kaya nga binuksan niya sa atin binuksan niya ulit Yung 1947, no? Yung na-discover yung mga Dead Sea Scrolls sa Qumran, maraming nagulintang na mga scholar dahil alam nila untouched virgin yung mga scrolls na yun, hindi nila pa yun nabuksan, hindi pa nila na hindi nila na tampered, hindi nila na altered. Kaya kinakabahan nga ang maraming scholar doon So but then, the truth self-reveal. Lumabas doon. Kasama ang Enoch alongside sa book sa Tanakh, kasama ang Book of Enoch, kasama ang Book of Jubilees. So, that is a solid evidence na ang Book of Enoch at Book of Jubilees kasama sa mga inspired books na pinag-aralan ng mga apostol. Apostle John, Apostle Peter, Apostle Paul. Kasama nila yan. So, yung sinulat ni Luke sa Acts 1:7, totoo po yun. Hindi pa binigay nung time na yon. Pero nang nag-expire na yon, doon sa Daniel 7:25, na time frame, na time times half of the times, dahil tapos na ngayon, sa pag-aaralan natin, nung nakaraang mga episode, ito na po yung panahon na ngayon na ibubunyag po natin. Kung nais lang po talaga ninyo sa mga kapatid na mga eschatology, kung nais lang po talaga yung tukuyin ang panahon ng kanyang pagbabalik, the return of the Messiah, hindi po kayo nabibigo. Hindi po kayo mabibigo kung gagamitin o pag-aralan ninyo, bubuksan ninyo ang mga pahina ng mga aklat, ng mga aklat na ito. Ito po yung almost 100 pages lang na books. If only you have the desire to know what is the truth, the all truth, which is said in John 16, verse 13, no? The Spirit of truth, when the Spirit of truth come on you, He will He will tell you the whole truth. Sasabihin niya ang buong katotohanan. And then after that, sabi niya, ituturo niya sa inyo, ang mga mangyayari sa naharap, yung mga future things. Future things. No? Future things, yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Pagdating sa inyo ang espiritu ng katotohanan sa John 16,
verse 13. Yan ang ano ko, assumption ko. Kung ang tunay na kapatid ko ngayon na nakikinig sa akin, yung Mulia generation na sinasabi ko, kung tunay siyang pinamanahanan ng John 16:13 na Holy Spirit of Truth, no reason na hindi ka magkaroon ng desire na basahin ko. Dahil yung sinasabi na all truth, malalaman, ituturo sa iyo ng Holy Spirit ang all truth and also the future things. Ito na nga yun. Kasi nasa huling generation na po tayo, nasa last generation na po tayo. Base sa timeline ng Adam creation calendar. Nasa timeline na po tayo. Pwede nating sa sunod, papunta po tayo doon. Hindi po tayo paatras. Ang pag-aaral po natin ay papunta. Papunta po tayo sa pinakadulo. Yung sa pinakapintuan ng pagbalik ng ating Messiah. Amen? Lubin po ng Inuwen, manatili lang po kayo magsubaybay. At marami po akong ibabahagi sa inyo. So, salamat po sa tanong na yan. Okay, siguro ipahabol ko to. Galing ito kay Pastor Arnel Alegarbes ng Reform Presbyterian. Sabi ni Pastor Mateo 24 verse 36, sabi ni Jesus, walang nakakaalam kung kailan. Bakit alam mo? Ginagalang ko po yung mga anti-intellectuals na mga eschatologists. Pero po pang analyzing natin by logic, no? Yung verse chapter na yun, 24 36 ba? 34 36. 20. Okay. Kung analyzing mo yung logic ng para sa hindi pa siguro talaga nabasa ng maigi ng ating kapatid na yan. Ang sabi diyan, no one knows the day and the hour. Okay? I-step po natin Kasi ang approach namin sa ancient of days Messiah depender. Logic, we have picked logic, facts, and evidence. So, ganito po. Anong sense, no? Anong sense yung ibibigay ko sa iyo kung hindi naman ako si Messiah, hindi naman ako kung ako lang, let's assume ako. Anong sense yung ibigay ko sa iyo ngayon, ang araw at ang oras ng pagpapaparito ko? For example, sasabihin ko, kapatid, babalik ako ng, ngayon, Sabado? Babalik ko ng Lunes ng 3:00 ng hapon. Lunes is a day. 3:00 ng hapon is an hour. Pero anong linggo yun? O anong buwan yun? Ilang Lunes meron ng isang buwan? 4. Ilang ganun din, ang 3:00 ng hapon, mayroong 4. Sa isang taon, mayroong pang 12 months. So, kaya walang contradiction sa pagbibigay po ng taon. Ang binigay ko naman namin is ang taon. Ang taon naman, kaya nga sabi sa Luke chapter 4 verse 19, yung year ay piniproclaim. Ang hour and day, useless po yun kung ibigay sa iyo yun. Bigyan kita ng araw at saka oras, Lunes, 3:00 ng hapon. Anong yun? Anong buwan yun? Anong buwan mangyari yun? Anong buwan yun? January, February, March, April, May, June? Hindi po yan. Hindi po yan. Hindi po yan logical na na pagbabasihan na dahil binigay yung araw at saka taon, wala na po talagang sense of revelation. Hindi po. Dahil sinabi ng Messiah sa Luke 9, chapter 4, verse 19, na ang taon ay piniproklama. Okay? Yung taon ay piniproclaim, the acceptable year of Yod-Heh-Wahe. Ang taon na yun yung taon na pinako siya sa cross. If only you know, Mateo 24, verse 15, kung maingat lang talaga ang eschatology. Yun po yung base, yun po yung front line, yun po yung yung onset. Doon po tayo magkuha ng level onset ng sinabi yun sa Matthew 24 verse 15. Basahin po ninyo. Doon po kayo kuha ng basis. Yung taon na yun po yung year of crucifixion ni Yeshua. Okay? From that time, na sinasabi ko sa time frame na 4,410 AC, the exact 90 Jubilee. Papasok na naman ngayon yung sinasabi na Daniel 12. Okay, napag-usapan na natin to. Daniel 12, verse 11 to 12, yung
end, no, pagsasara, pagtatapos ng offering, ng burnt offering ng night and day, magbibilang ng 1,335 years or days. So from that time, no, 4,410, no, pinako siya. There were 40 years past, no? May dumaan pang 40 years. Alam natin 'yan, sinasabi ni Josephus, no? Flavius Josephus, yung historia na Jew, na mayroong 40 years na dumaan. Alam natin 'yan, no? So, bago nag-uuna ng distraction. Pag nang-distract na yung temple, totally wala na ang burnt offering. Doon na nagsimula ang counting. Doon pumasok yung 1,335 days. Actually, magpas na tayo, pero kailangan ito ma-share eh. So, i-plus mo yan. Yung 4,410 plus 1,335 AC, years. Kakuha ko po dyan ng year 5875 EC. Yung description ng tao na yan, sinabi po na magkaroon po ng joy. No? Yung kung makadating yung mga Hebrew, it's blessed sila din because ng joy, enjoyment. Yun po yung Aleya. Yun po yung bumalik, literal na bumalik ang mga Israel galing sa diaspora. Year, sa Gregorian, year 1948. Kaya hindi tayo naliligaw sa kumpas. Bumalik pa rin tayo kahit ginulo yung counting. Dahil mayroong landmark eh. Yung landmark na yun, yung joy na sinasabi doon na joy, it's a joyful, no, event for those who reach on that year because they will return in the land of promise. Yan na po yung bumalik sila ngayon sa land of promise 1948. Ang katumbas po noon is year 5,875. And we know na meron nang dumaan na 78 years from 1948, which is now we are already 2026. So again, i-additional mo yung year 5875 to 78 years passing by. Ang current year po natin yon is year 5,863 EC. Okay? So sa sunod po, mga kapatid ko sa eschatology, so subaybayan po ninyo, no? In-invite ko po kayo. Palaliman, no? Ang pag-aaral natin at maihayag ko sa inyo with logic, with explanation, no, with logical explanation kung bakit yan po ang taon na babalik ang Messiah. Hindi ko po sinasabi ang oras, hindi ko sinasabi ang araw. Ang sinasabi ko po ang taon na babalik siya. Amen? So, hindi ko po darating po ang proper time na ayan natin sa sunod episode. Manatili lang po kayo. So bye-bye dito sa Russia TV. Salamat po sa tanong na yan, brother. Okay mga kapatid, so I think yan yung last question natin. Siguro last statement at saka final remarks, bro. Again, ako po'y nagpapasalamat ng taos puso sa kapatid natin na sa Russia TV at sa opportunity na pinagkaloob sa atin na mabigyan ng plot para ma-share ang revelation na ito. Ako po ay isang end time, no? Unsent end time messianic. Bago po ako napunta sa ancient, naging end time muna ako. So, sabi nga ng declaring the end from the beginning, nagkaroon po ako ng interest na alamin ang beginning. Kasi declaring the end beginning. Kaya bumalik ko sa end times. At loobin ng Panginoon, yun po ang na-reveal sa akin. So, patuloy lang po tayo. Salamat po, Puri ng Elohim. At ako po ay nag-iwan ng isang napakagandang gabi sa inyong lahat. At Shabbat Shalom. Salamat po sa lahat ng mga nanood, mga nagsubaybay. At kung mayroon pa po kong tanong, pwede po kayong tanong sa chat box. At sasagutin po natin sa awan ng Elohim. So, to Elohim be all the glory.
At Shabbat Shalom. At back to you, Brother Rasha. Okay, so dyan nagtatapos ang podcast ni Brother Mushi, mga kapatid. At abangan nyo lagi si Brother Mushi dito sa Russia TV, mga kapatid, every Saturday and 7 p.m. At doon sa mga question na hindi ko pa nabasa, mga tanong ni Pastor, sisikapin ni Brother Mushi na isa-isahin yan at doon sa mga magre-reply nito. So, huwag po kayong mahiyang mag-question dahil titingnan ni Brother Mushi. At syempre mga kapatid, ang mga podcast ni Brother Mushi ay naka-upload din sa ating YouTube channel. So, please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV. At i-search nyo lang Brother si Mushi. No? So, automatic naman yan na mag-a-appear yung mga podcast niya. So, hanggang sa muli mga kapatid, until next Saturday, 7 p.m. So, abangan nyo. At syempre, abangan nyo din mga kapatid, yung debate mamaya alas 10 yan Mamaya, kay Brother Mushi samahan niyo versus po kami. Pastor Alexander. So maraming salamat. This is Alvin Rasha ng Rasha TV